Walang lumingon. Social experiment, walang lumingon. Ito na, pinaka-hinihintay natin mga kaibigan. Matagal-tagal din akong hindi nakakadaan dito. Kung pag-uusapan natin ang problema, huwag natin masyadong iniisip yan. Nakakasama yan sa ating kalusugan. Humanap tayo ng mga bagay na makapagpasaya sa atin. Katulad ng pagmumotor, itong ginagawa ko. Good morning mga kaibigan, at nagbabalik ang inyong lingkod, Dan Can Ride. At ito, gamit natin ang Vulcan. At mamamasyal lang ako sa Carmona mga kaibigan. At medyo matagal-tagal din akong hindi nakakapag-ride. Kaya ito, samahan nyo ako. Matagal-tagal din ako hindi nakapag-ride. At maganda ang panahon mga kaibigan. Kitang-kita naman, napaka-liwanag ng sikat ng araw. Kaganina medyo umulan na konti. So medyo parang nagdalawang isip ako, pero mabuti tumigil din agad yung ulan. Kaya ito, mabuti, maganda yung sikat ng araw. Sana mamaya hindi umulan. At pupunta tayo ng Carmona, Cavite. Matagal-tagal din ako hindi nakapag-ride. At ito, mabuti maayos na itong Kawasaki Vulcan. At nakabitan na natin siya ng genuine na pyesa, yung pinalit natin na fuel pump motor. Genuine siya. Actually second hand, pero fresh pa raw, yun ang sabi ng nagbenta. So shout out kay Justin Chi, isa natin sa mga papagkakatiwalaan, isa sa mga papagkakatiwalaan nating tropa kung ang pag-uusapan natin ay mga motor. So may shop din siya, no? So yun, doon ko sa kanya nabili. And then yun, mabuti marami siyang stock. So kung naghanap kayo ng mga fuel pump motor na legit, yung mga second hand or brand new, meron sila. So yung nakuha kong fuel pump motor is gamit na pero fresh pa. So ito, kinabit ko na rito, okay na okay. At sana ay magdire-diretso na siya at hindi na siya magloko. At mas may tiwala na ako dito kumpara doon sa una kong kinabit na fuel pump motor na nakabit ko doon sa Lazada Racing. Nakabit ko na galing Lazada Racing. Ayun mga kaibigan. So kung bibili kayo, wag na kayong bibili ron kasi ititirik lang kayo noon siguro mga ilang ride. Tapos eksakto nasa malayong lugar kayo, sabay kayo titirik. So wag kayong bibili ng fuel pump motor doon. Yung mga nagkakalaga ng 1,000 pesos, dito matagal yun. Medyo matraffic ngayon Saka parang ngalay yung mga braso ko. Kulang sa ride, kulang sa exercise. Ito medyo traffic. Ano ba yan? Mamaya pagdating ng Carmona, magkikita kami ni Gilbert. So diretso na kami dun sa paborito namin kainan dun. Masasarap ang mga lutuin bahay. Lalo na yung kanilang papaitan mga kaibigan, saka dinuguan, the best. So dun yung sa may banda ang Purificacion, Carmona. So dun magkikita kami ni Gilbert. At sana ay matapos din kami agad sa gagawin namin dun sa Carmona. And then bahala na kung saan kami padparin. Di ko lang sure kung sasama sa akin si Gilbert maggala after namin mag-Carmona, pero malamang baka sa hindi. Medyo nawala na yung traffic. Pagkatapos ito, mag-SLEX na tayo. Ngayon lang ulit ako makakadaan ng SLEX. Ang tagal ko din hindi nag-big bike kasi alam niyo na medyo busy sa trabaho. At madalas, siyempre, pag nasa trabaho tayo, scooter yung gamit natin. Doon tayo sa pinakamaasahan at reliable na motor, yung ating Mio i125 na kailanman ay hindi ako binigyan ng problema. So 2019 ko siya nabili hanggang ngayon. Change oil, palit bola, yun lang, gear oil, yun lang yung ginagawa ko. And then wala siya iba nagiging problema. Okay na pa rin. Palit din syempre ng ng belt yun. Pero maliban doon, wala siyang iba nagiging problema. Yung may-ari lang yung may problema. So dito na tayo sa SLEX. At sana pwede pa silang tumanggap ng cash, dahil hindi
ako nakapagpa-load ng aking auto sweep. Tingnan natin. Madali kasi ako kaya hindi na ako nakapagpa-load. Masyado tayo nakaabante. Tingnan natin kung kaagat pa tong ating ano. Wala. Sige. Baka mawala eh. Biglang di pa rin, patay tayo. Tara. Dito tayo sa MCX F-Seat. Ito na panahon ngayon, no? Ang alam ko may bagyong nakaalis na ano eh, ng area of responsibility ng Pilipinas eh. Kaya medyo maganda yung panahon natin ngayon. Tala nyo ba guys, tuwan-tuwa ako ngayon kasi medyo dumadami na yung mga followers natin o mga subscribers. At bago ko makalimutan ng lahat, sana naman po ay i-share nyo naman po ating video. Tigayatin natin o invite natin yung mga mag-anak natin, mga kaibigan, mga tropang nagmomotor dito sa ating channel. Sana ay paki-panood, paki-like, paki-share, paki-subscribe at paki-hit na rin po ang notification bell. At para sa ganoon ay magkaroon po kayo ng mga bagong information sa mga darating po nating video, mga kaibigan. Salamat po. Hindi ko pa naayos yung ano nito, yung odometer, yung kanya ang kilometer per hour, naka miles per hour pa rin siya. O, di ba? Dapat naka kilometer per hour yan, kaya akala nyo, makita nyo eh, mabagay ng takbo natin. Pero naka ano siya, naka miles per hour siya. Alright. Woo! Dala ko yung kapote ko, medyo mabigat yung aking bag. Sa bag yung aking kapote. Dala rin ako ang laptop. Ito na ang pinaka-hinihintay natin, mga kaibigan, ang nakapag-ride ulit sa expressway. At matagal-tagal din akong hindi nakakadaan dito dahil puro ko mga service road papuntang Makati, sa trabaho, kung saan sa Manila, diba? Ito yung pinakamasarap na part. Pero madalas ako nadaan dito talaga. Di naman ganun kadalas, pero madalas dito ang aking ruta pag pupunta ako ng Batangas, ng Carmona, ng Laguna, ng San Pablo. Dito talaga ako madalas dumadaan, kaya medyo sanay na rin ako dito. So dito ako sa South, di lang masyado akong sanay dun sa Norte. Di ako masyado nagagawi ron sa SCTEX, sa TPLEX. So madalas dito ako sa SLEX, sa Startol. Dito madalas nagmamotor at nag-aalis ng stress para kahit paano bawas-bawasan na makalimutan natin yung ating mga kung ano man ang problema natin dyan, di ba? So maganda tong motor talaga, pampatanggal ng stress. So eto, okay na okay pakiramdam ko kahit medyo may iniisip ako, di ba? Alam niyo na mga iniisip natin kung ano-ano sa buhay, di ba? Lahat naman tayo, syempre may problema. Wala naman taong walang problema, di ba? Lahat tayo na may balat, may laman, di ba? Lahat ng tao may problema, di ba? Walang taong walang problema. Pag walang problema, robot ka, or di ba, hindi ka tunay na tao. Kasi kung hindi ka tao, kasi kung tao ka, dapat may problema ka, di ba? Pero problema kahit maliit na bagay, kahit nga baby o bata. Baby, kaya nga bata may problema kahit gaano kaliit, pero para sa kanya malaki, di ba? So kung pag-uusapan natin ang problema, huwag natin masyadong iniisip yan, kasi nakakasama yan sa ating kalusugan, di ba? Hanggat maaari di natin siya masyado iniisip kasi nakaka-stress. Ang stress kasi is nakakasama sa mga
katawan natin. Doon tayo nagkakaroon ng mga cancer o mga iba't ibang sakit dahil sa stress. Kaya hanggat maaari, chillax lang tayo, cool lang. Oo nga, di natin pwedeng takasan ng problema, pero hanggat maaari huwag natin siyang iniisip, or minsan tanggapin na lang natin yung mga problema. At pwede ba yun? Oo, meron tayong mga bagay na dapat natin tanggapin para hindi tayo ma-stress. Pero hanggat maaari, ang problema ay nilulutas natin o hindi pinagsasawa ng bahala. Dapat gumagawa tayo ng paraan at harapin natin yung ating mga responsibilidad o ating mga problema, di ba? Huwag na lang natin siya masyadong iniisip kasi makakasama talaga sa ating kalusugan ng problema, di ba? Humanap tayo ng mga bagay na makapagpasaya sa atin. Katulad ng pagmumotor, itong ginagawa ko, oo, may iniisip din ako, may problema din ako, may maliit, may malaki. Pero dahil sa pagmumotor na to na ginagawa ko, nababawasan yung stress ng ilang oras, di ba? Which is maganda sa pakiramdam, di ba? Nakakahinga ako ng maluwag, di ba? Maganda yung daloy ng dugo ko sa katawan dahil masaya ako, di ba? Pero oras-orasin natin yung pag-iisip na yan, lalo tayo makakalbo kahit maaga ako nakalbo. Hindi dahil sa stress, siguro dahil sa jeans. Yan. Kaya hanggat maaari, huwag natin iniisip ang problema na yan, di ba? Maghanap tayo ng mga bagay na nakakapagpasaya sa atin, o para naman kahit paano makalimut-limutan natin yung problema na yan. Pero hanggat maaari, harapin natin yan at mag-responsable tayo, di ba? At tanggapin natin kung ano may magiging kahinahinatnan. Yan ang may papayo sa inyo, mga kaibigan. Yan, bumusina si Brad. Yan, naka Super 4. Yan, ingat kapatid. Ingat sa ride at sana ay makarating ka ng safe at maayos sa iyong destinasyon. At sa lahat ng mga nagmamotor dyan, maging maingat po tayo at palaging magdadasal. Huwag natin kakalimutang magdasal. At yan ang gagabay sa atin. At ride safe, mga kaibigan. Dito na tayo sa Atol, malapit na. At medyo makulimlim, sana hindi umulan, no? Pero may dala naman ng kapote para di tayo mabasa. At ready na tayo sa bawat biyahe natin, bawat adventure natin sa pagmamotor. Dito tayo sa cash kasi walang laman ng ating auto sweep. Dito lang tayo. Medyo madulas tong gitna, oh. Pagka nababayaran natin, teka, kailangan tanggalin ko na tong guantes ko kasi hugutin ko na yung aking walay. So MCX, 29 pesos. Hindi, 48. Tagal naman ni ate. Kaganina kasi bago umalis, meron akong isang malupit na pagdedesisyon kaganina kung gagamitin ko ba yung Z900. Tapos biglang umulan, sabi bigla lang. Itong Vulcan na lang. Ito ginamit ko. Ayaw madumi. Todo linis kasi. Kaka-wax lang talaga kahapon. Tapos tapos yun, kintab-kintab niya, ganda-ganda. Talaga todo linis ako kahapon. Yun dapat yung gagamitin ko ngayon. Tapos sabay umulan. Sabi, sige, wag na lang, si Vulcan na lang yung gagamitin ko. Kaya ito nagamit ko, Vulcan. Dapat namimiss ko na si Z900. Favorite si Z900. Itong Vulcan, ginagawa pang harapas. Ito talaga yung maasahan kasi yung yung kanyang riding position, relax, nakakantok. Di matagtag, maganda yung suspension, diba? Okay. Relax lang, di galit na galit. So long term review ko rito, ito ang marireview ko rito, matagal ako pinahirapan itong motor na to. Matagal ako ginawang problema din itong motor na to. Matagal ako ng problema rito kasi madalas ako tinitirik at madalas medyo malayong lugar pa. Ang masasabi ko rito okay pa rin. Kasi may problema talaga yung hindi yung motor, yung may-ari.
Kasi yung may-ari palagi binibiling pyesa puro Lazada. Kaya tuloy yun, Lazada Racing. Kaya tuloy laging tumitirik, laging nasisira kasi pinapalit na pyesa hindi genuine. Yeah, hindi sa Kawasaki, do sa Lazada, galing China pa, di ba? Kaya yun, madalas tumitirik. Pero long term review, okay na okay. Masarap ang pagmumotor gamit to. Relax sa riding position. Matibay talaga. Mabigat pero di masakit sa katawan, nakakaantok nga eh. Yeah. So yun lang yung na-encounter ko, yung kanya Fiesta motor kasi pinalit ko Lazada Racing. So nakailang na ba ako rito? Nakakaano na pala ako, 1,200 kilometers sa pala itatakbo ko rito. So hindi pa ganun kahaba. Pero ang masasabi ko lang okay na okay, napaka-reliable. Di naman siya ganun ka high-tech, no? Meron siyang ABS. Naka-ABS siya. Wala siyang traction control. Meron siyang eco mode, nag-eco mode naman siya. At wala siyang power mode. Standard na motor. Ang masasabi ko lang is sulit na sulit ang motor nito sa kanyang presyo. Kasi ito, yung build pa lang, putya, puro bakal na eh. Ang bigat, di ba? Solid na solid. Saka yung riding style, riding position niya, napaka-relax. Saka yung upuan niya hanggang ngayon, napaka-relax. Relax yung aking petan. So goods na goods sa katawan, hindi siya masakit sa katawan. Ang problema lang, yung front suspension niya di na-adjust. So kung meron kayong gustong i-adjust dito sa kanyang suspension, yung likod lang yung ma-adjust nyo, yung rear lang. Pero yung harap wala, hindi nyo ito ma-adjust. Pero all in all, goods na goods. Kung hanap nyo ay simpleng motor na big bike na pwede nito expressway, may power naman, hindi naman ganun kalakas o katulin, pero may lakas siya na pwede ibigay para sa inyo, diba? Maganda yung tunog, hindi nga lang siya naka 270 degrees crank. Maganda yung tunog niya. Dual piso na 180 degrees crank siya, pero okay naman. So ito naka straight pipe to. Nakapalit na ng headers, open pipe na. Nilagyan ko ng SC Project, pero Lazada Racing. Lazada Racing na SC Project. So bala ko rin ito palitan. Medyo mahaba-habang tambucho para medyo mas busy siya, kasi parang ito yung tunog nito, pupunit ng ng tenga ng kalsada, no? Pag mataas ang RPM, pupunit ng kalsada tong tunog ng tambucho na to. Pero all in all, okay na okay. Maganda ang binibigay na performance, sulit na sulit, diba? 650cc, so di ganong masyadong mahal ang maintenance. Okay na okay. Okay yung pintura, maganda. So lalo na pag dinitel nyo, ang ganda na to. Tapos nilagyan ko lang siya ng ng crash guard, so para mas magmukhang macho, kahit di naman tayo macho no rin lang. Yan o. So maganda siya, maganda. Yan, daming tao rito, kaya kailangan lang tayo. Hanapin natin yung karinderya na madalas namin kinakainan ni Gilbert, at doon kami magkikita bago kami pumunta sa aming pupuntahan. Kakain muna kami. One way yata doon, no? Hindi yata pwede dumaan doon. Doon tayo sa kaliwa. Hindi, padaanin na natin to. Hanap tayo kasi doon yung sa kanto eh. Walang lumingon. Social experiment, walang lumingon. Ay. Hindi siya ganun ka Saan ba yung daan? Dito ba? O dito yata. Alam ko pwede rito eh. So one way. Kopya. Sige, tara.
hanapin natin yung kanto. Ayun yung kanto. Tayo. Wala naman si Gilbert eh. Wala pa yung motor niya, yung ADB. Ako pa lang yung nandito, nauna ako sa kanya. Tara, mamaya na. Kaya tapos na kami kumain. Dito kayo kumain sa karindire dito sa may Purificación Carmona. Kaya ito kasama si Gilbert, naka ADB. Yan siya. Nauna na si Gilbert. At kakatapos na namin kumain. Solve na solve, busog. Kumain kami ng adobong atay. Adobong atay nga ba yun? Nakalimutan ko itawag eh, pero meron siyang carrot saka mga gulay, mga sayote. Ayan. Sige, ayan na. Hindi ako makabuelo. Ang sarap pag naka-primera no? Tapos sinururot mo. Ang sarap ng tunog pag naka-minor siya. Galit na galit. Tara. Ito na tayo. Yan o, sige. Ha? Hindi na-accept ka rin yan, hindi na talaga itain. Hindi sumasagot. Hindi. Ano ba sa Viber? Oo, driver. Di pa ako nakabayad, di putol. Kaya wala internet. Di pa nakabayad. Kasi ba't di kayo nasagot yun? Meron ng headphone yun ah. Kaya nga eh. Wala na ako.